Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Yes, magandang morning mga kasangkayan. Magandang morning Eastern Visayas, magandang morning Pilipinas, magandang morning world. Anaton oras, mayroon na kita 2 minutos sa nakalabayhan na alas 8 haaga. Aton mauran nga panahon. Any day sila lo sa Bilizar, hito Radyo Pilipinas sa Borongan. Hapag mangulo ito naman station manager at Ruth Rivera Abunda, kaupod ko di technical hera Chief Tech Joy Policarpio nga ni Engineer RV de Dios. Kami iton mananagbalay haaton kanan panlunes ng edisyon taramdan. Good morning Eastern Visayas. Para yan nga adlaw. Yun nga Lunes, March 23, 2026. Good morning Eastern Visayas. Atun programa ngayon masasayrigan hin mga notisya. Sorok iton pinakabago nga mga impormasyon tikang palibot iton atin rehiyon. Iga papadanga tayo pagpurublig iton Presidential Communications Office pinaagi aton tulo nga istasyon ng Radyo Pilipinas. Dinhi atin rehiyon Radyo Pilipinas Borongan, Calbayog, Adi Miss Suzette Pretensio. Magandang morning, hasugod naman Southern Leyte. Miss Gima Distresa, maupay nga agahayong nga tanan. Ngan sugad man aton magiging kasugbong iton Philippine Information Agency. Kapag kayo na pinaagi kan Mr. Rodrigo Victoria hiton PIA Biliran. Nga na Visayas State University aton makakaupo di Glody Kayonda. So kami in magkakaoro sa hiton pagpahamtang hiton pinakabago nga mga impormasyon. Tikang kahimtang hiton panahon nga da naman hiton mga latest nga panhitabo din hinaman habugos nga Eastern Visayas. So tika nga islayton summer lating ang biliran.
Lunes nga edisyon, taramdan, good morning, Eastern Visayas. Mauran iton panahon dariton Starlist pero diri makakabalaong hapag pahamtang hiton mga balita yan na ay adi Miss Micaela ngayon na DYDC magandang morning. I thought higlodi ito na ada nga aton makakahampang yan na. So anyway diri kita maglangan katuon ta diretso pangumustahon ta iton sitwasyon ito naton mga magiging kasugbong yan na unahon ta iton Radyo Pilipinas. Uy, Sugod Southern Leyte unta, aday Miss Gima Distresa pero diri pa available yan ang oras. Okay, adi na. Miss Gima, magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon? Radyo Pilipinas, Sugod Southern Leyte. Good morning, Eastern Visayas. Visayas, good morning Miss Daisy. Good morning diha sa itong mga kaubanan sa PIA si Sir Rod Victoria, DYDC, good morning. Og si Miss Susette Pretencio, maadjong buntag. Kahimtang nato diri sa panahon sa atong lalawigan sa Southern Leyte kagabi dihay hinay kaadyo nga pag-alindahaw no pero di jud uwan hinay ra kaadyo wa gani makahumod sa ato nga mga tanom-tanayn tanan bisan sa atong kalsada. And then sa atong supply sa tubig 24 hours man ang atong supply sa tubig kagahapon gawas lamang ang atong serbisyo sa kuryente kagahapon adlaw gikan sa alas 6 sa buntag nahuman pod pagka alas 3 or pagka alas 2 sa hapon. So nakabalik ang ato after sa power interruption hinon gipasabot man to no NGCP man to dungwel no nakabalik pud sila sa Dios. So wala nga at least no nalipay-lipay pud ta. And then sa ato usab nga peace and order situation sa mga kalungsuran niya tong gialagaran nagpabiling hapsay og linaw o manageable sa PNP sumala pa. So anindot kaadyo no ang atong kabuntagon karon og mipakita na gani semester sun para ning adlaw nga Lunes pitsa 23 na ning tuig 2026 o kinidyo higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza diri sa Master Control si Noel Palugod. Doon na tayo mga OJT or mga ato nga mga kining interns murag wala pa no. Sila si Parinuel pa sa pagkakaroon diri og naano sa mga to nga mga staff sa atong admin sila si Miss Rose Marie Mikati, si June Amora og si Igoy Paul. And then ato sab nga mga interns no. So okay ra ang tibuok lalawigan sa Southern Leyte. Og para sa itong mananagunang mga kalambuan para ning adlawng Lunes mga higala, Bureau of Fire Protection Southern Leyte nakighiusa sa pagpanghinlo sa kadagatan. Samtang mga senior citizens sa libagon nga nag-edad 80, 85, 90, 95 usa ka gatos nakadawat og cash gift. Mga mangingisda sa St. Bernard nakadawat og suporta sa BFAR. Samtang LGU hinunangan ni Salmon sa executive course kabahin sa good governance. Og tienda ni Juana sa Macrohon nagtanyag og lokal nga mga produkto gikan sa Women's Association. Og labing unang graduation rights sa Tokmak gipahigayon. Kini og uban pa masayran sa atong pagpadadyon dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Miss Gima. Haton na pauna nga impormasyon, situation report, ngan sugad man headlines ng mga balita, tikang naman Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte. Yan nakatuon ta naman itong Philippine Information Agency, Biliran, pinaagi kan Mr. Rodrigo Victoria. Magandang morning. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag, Ma'am Daisy Belisar sa Radyo Pilipinas, Burungan. Ingon man sa atong uban nga mga kaubanan diri sa karon nga episode nga Good Morning Eastern Visayas, Marso 23, Lunes nga adlaw ngadto sa kang Ma'am Gemma Distresa sa Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte, ngadto sa Radyo Pilipinas Calbayog kang Ma'am Susette Pretencio ug sa atong dalaga nga kauban si Ma'am Micaela Gungora sa DYDC. Bye-bye. Maayong buntag sa atong tanan. Aparte sa panahon, sa sitwasyon sa panahon diri sa probinsya sa Biliran, labi na sa capital town diri sa Naval, atong sipatan nga medyo dalumdom ang kalangitan, pero muragway pag-ulan. So susama sa gitaho ni Ma'am Gemma, kagahapon usab na mga ginagmay nga mga pagtarahiti nga matud pa sa akong kaistorya,
padugang ra ko ni o pahubas sa tubig. So mao man ilhanan sa mga kakaraanan nga hinahinay gani kuno ang ulan nya kusog-kusog pud ang hangin nga bugnaw ra ba mao samot nga muhinay ang tubig unya siguro sinyalis na ni nga padung na siya sa summer. Pero wag gyapon may pagpatak nga ulan-ulan unya padayon pagyapon nga bugnaw ang hangin bisan pa nga ingong summer na gyud karon. So sa ato namang peace and order atong masigpatan nga ang atong mga kapulisan ilabi na sa Naval Police Station padayon og hugot ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga gani may dakpan atong Bernes nga adlaw diha gyapon sa among barangay sa Santo Niño. So mao na nga bisan pa sa diani nga mga kuano nga sa atong kapulisan nga pagpahugot sa pagmintinar sa peace and order sa probinsya sa Biliran aduna gyapon yung mga ginagmay nga mga kasiyaw gyapon sa atong mga kaigsuonan. Pero generally peaceful sa kinatibukan ang atong 132 ka mga barangay ug 8 ka mga munisipyo sa probinsya sa Biliran. Abahin naman sa atong tubig, wala may gikataho nga water interruptions, padayon gyapon nga nagserbisyo ang atong Naval Water District ug uban pang mga water district sa 8 ka mga lungsod sa probinsya sa Biliran. Abahin naman sa atong kuryente, susama gyapon sa nasinati sa uban ng mga electric cooperatives aduna gyapoy power interruption paghapon adlaw pero medyo sayo-sayo lang nagsiga. So gani aduna poy umaabot ng mga power interruptions kay matud pa sa Bilico adunay gipahigayon ng mga maintenance activities ang atong NGCP aron mas epesyente ang atong paghatod sa supply sa kuryente. So bahin naman sa atong mga balita, sa uluhan sa atong mga balita, una, presyo sa mga baligya sa Biliran, nagpadayon nga gimonitor sa Department of Trade and Industry or DTI. Ikaduha, DTI Biliran, nagpasidaan sa posibleng pagsaka sa presyo o konsumidor giawhag nga magbantay. O Bilico, nag-awhag sa mga konsumidor sa pagtipid sa paggamit sa kuryente, tali sa pagsaka sa presyo sa lana. Ug ang katukiban ani atong mga balita atong atong mabati sa sikat na sa atong Good Morning Eastern Visayas. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, mga salamat Mr. Rodrigo Victoria hiton PIA Biliran para liwat haton mga pauna nga impormasyon. This time kadiyon ta naman balik kita nga din naman hiton Summer Island. Nga di kita Radyo Pilipinas Kalbayog, Miss Suzette Pretencio. Magandang morning. Kumusta iton station didaha iyo? Good morning, Eastern Visayas. Yes, ada mga salamat Ate Daisy. Ngan mo pa nga aga sa bugos nga pwersa San Orpi Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Ngan madyong buntag gihapon, good morning ka Ate Gemma Destriza ngan sa bugos nga pwersa San Orpi Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ngan syempre no, good morning gihapon sa aton kaupod kasugbong sa PCO si Sir Rodrigo Victoria sa PIA Biliran ngan sa bugos nga pwersa sa PIA sa pagpamuno ni Sir Rian Arento. And syempre, good morning gihapon sa aton kasugbong sa Academe sa DYDC-FM sa VSU si Ma'am Micaela Gongora nga sa bugos nga pwersa sa DYDC sa pagpamuno ni Dr. Cristina Gabrilio. Yeah, so sa ngaran sa naon acting station managers, Hinaro Navelon, ako niyo mga kaupod, ayan na sa aton Good Morning Eastern Visayas, Suzette Pretencio. Ngan para sa paunang update, impormasyon dide sa Kalbayog, so parte sa amon panahon, kanina in medyo nagturutarahiti, medyo madalumdom, pero sa pagkita ko kanina, a few minutes ago, in baga papakita man si Mr. San. So medyo naato si Mr. San nga masirak gihapon so inatunta nga in mag-upay an panahon, pero iton nga ni medyo nagduduro-dalumdum gihapon maong pagpahinumdum la sa aton sa mga magawas sa era panimalay, estudyante, mga empleyado may mga lakat in magdaralasan payong nga kalo o mga pananggasan oran especially in payong kay mapauran o adlaw man in for sure nga nagagamitan nato So para naman sa utilities, update kita sa Samelco 1 in good news kay waray nagpagawas sa abiso sa pagkaparong sa kuryente.
Same with Calbayog Water Company Incorporated, wara gihapon sara nagpagawa san pahimangno, advisory san pagluya o san pagwara san abid san tubig. Parte naman sa peace and order, nagpapabilin nga generally peaceful ang syudad San Calbayog a pesar nga may adagyapon nahitabo nga buy-bust operation sa ito naglabay nga biyernes pero naging manilampuson man adto nga waray man nakakausa san samok dede sa Calbayog. So generally peaceful gihapon bugos nga syudad San Calbayog. Ngan pagpahimangnulan nato announcement para sa tun karuyag nga maghiling sa Lantern Dance Musical Production ay ang Calbayog City Arts and Culture Office sa pakigsumpayan sa mga munisipyo Santarangnan, Basay, Marabot ngan Barangay Oquendo in mag-perform sera sa Jesus Lantern Dance Musical Production. So para sa schedule, take note kamo sa Bungto San Marabot in gindumara na ini kakulop nga March 22 naging successful nga niyan ini nga first nga performance sa sini nga Jesus Lantern Dance Musical Production. So pagka March 24, buwas naman nga adlaw makadto sa Bungto San Basay, ngan sa March 28 sa Bungto San Tarangnan, ngan March 30 sa Oquendo ini ipe-perform ngan sa April 1 didi naman ipe-perform an ini nga Jesus Lantern Dance Musical Production. So, ngadi sa Calbayog, alas 7 sa gabi ini ipa-perform dito sa Nihaga Park. So, sa mga karuyag na maghiling, take note ka mo sa itong mga dates. Libre. Especially sa Calbayog. So, kinahanglan temprano palay na ito na kamo kay puno-puno ini, So, syempre, kay next week man god in aton nagin oobserbar an Holy Week, Semana Santa. Mao nga diliwat sa Calbayog, Ate Daisy, Sir Rod, Mami Kaela nga nata Gemma in puspusan gihapon ang preparasyon sa LGU para pagbantayan pagsigurado sa seguridad sa pag-obserbara sa Semana Santa next week. So, para naman sa aton mga laray uluhan, mga top stories of the day nga nahikay sa RP Calbayog, 2.1 million pesos nga fuel aid igin-distribuer sa 700 nga mangirisda sa Samar. Samtang cash gift gin-award sa mga octogenarians, nonagenarians ug centenarians sa Calbayog, Samar. Samar State University nakakarawat Certificate of Registration como Digital Book Publisher. Ngan TESDA gin-integrate sa plano sa local School Board Santa Margarita para sa skills development. Kayo kamo pagbaya sa naton live stream sa Facebook ang pagparong sa mga radyo kay aton iningatanan iglalaygay sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas! Thank you, Ms. Suzette Pretensyo. Haton pauna nga impormasyon, nga sugad man naton headlines sa mga balita, tigang naman na Radyo Pilipinas Calbayog. This time, anay oras natin, 17 minutos na nakalabayan alas 8 aga, nga to naman kita Visayas State University, DYDC. Aton ngayon makakaupod Ms. Micaela Gongora. Magandang morning, Ms. Micaela. Morning, Eastern Visayas! Yes, Ma'am Daisy, good morning. Maadyong buntag, maupay na aga sa Tibuok Puwersa sa Radio Pilipinas Borongan. Good morning, maupay na aga liwat sa atong kauban o kapartner ng atong tulumanon diha sa Radio Pilipinas sa Calbayog. And of course, sa Radio Pilipinas Sugod kan Ma'am Gemma. Good morning, and sa kinatibukang puwersa sa RP Sugod. Maadyong buntag ganin mo, ma'am. Maadyong buntag usap kang Sir Rod Victoria. O sa tanang nagpaminaw nato, yes, sa maadyong buntag, Visayas State University, maadyong buntag Baybay City Leyte. O sa tanan nga nagpaminaw ning atong programa Maparadyo man, via 104.7 or Facebook Live. Live po ta mga higala ingon man. Mabati usab ninyo ang atong CBN ang atong tulumanon sa internet radio. Yes, sa makausap pa, maadyong buntag, good morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Vilea Gonzalo, kinit si Micaela Gongora, live gikan sa VSU DYD FM, magkatud ka ninyo sa mga balita,
updates ug kalambuan dinhi sa dakbayan sa Baybay. Og karong adlaw mag-una kita sa update sa atong panahon. Yes, sa pagkakaroon mga higala diri sa atong nahimutangan wala gyud ingon nga hingpit no nga nagpakita ang atong haring adlaw. So kuan siya medyo cloudy ang atong panahon karon, dili ingon ka init kaya again wala lagi nagpakita gyud nga hingpit ang atong haring adlaw. Pero wala usab kitay na sinati nga pag-ulan. Oo, pero dapat andam gihapon kita no perme magdala ng gyudaan og proteksyon sa ulan or sa init ka panahon, payong, color raincoat ug uban pa no aron na ready perme labi na sa ato mga proud Viscans nga do na pay mga exam today. So yes, kinahanglan na magdala gyud no proteksyon, and of course daghang tubig, inom gyud daghang tubig mga higala. So atong temperatura ana sa 23 degrees Celsius mga higala, real feel 24. And yes, mo kanang update sa atong panahon. And sa lain pang kalampuan, mag-una kita din sa atong tunghaan mismo, Visayas State University. Congratulations no sa atong VSU for being one of the country's leading universities, ranking first sa Eastern Visayas, ang ika-19 sa kinatibuk-an sa nasod sa Philippines. Base kini sa 2026 EduRank rankings nga gipahigayon karong tuiga. So, continue gyud ang paglambo sa VSU pinagi sa research programa niini and commitment to quality education. So, again, congratulations sa VSU. Sa lain pang impormasyon, nagikan sa Baybay City Information Office, nagpagawa sila og mahinungdanong pahibalo kabahing ni mga higala sa katong nagpa-assist nga makakuha og e-fill ID, no? Sa National ID Registration Team. So, ang mga report pa sa PSA Central Office, maghulat na lang kung kanusa ma-print ang inyong e-fill ID. Ang mga wala pa record, kinahanglan nga magparehistro apan siguruha nga original copy sa inyong birth certificate ang inyong madala, inigparehistro pohon. Ang mga dili mabasa ang transaction slip, kinahanglan nga magpadala og valid ID with birthday ug birthplace mga higala. Pinagi sa Baybay City Information nga Facebook page. Oo, para makatipid sa plete, no, dili na kinahanglan nga mo adto pag yun physical sa Baybay City Information Office nga buhatan, pwede ipadala na ninyo sa Baybay City Information Office nga Facebook page ang inyong valid ID nga dunay birthday o birth place nga naka-stipulate therein. Okay, so sa lain pang mahinungdanong pahibalo or update no diri sa atong peace and order situation sa kinatibuk-an peaceful and safety ang atong dakbayan sa Baybay tungod sa padayon nga paningkamot no sa atong kapulisan. Oo, doon na sila nagkalain-lain nga mga aktibidades nga gipahigayon, checkpoint, uplan bantay, kalsada guman pa aron ma-maintain ang public safety. O ingon man sa itong mga motorista no malikayan ang unsa pa na diha ang mga krimen or other threats no. So ang atong kapulisan padayon gyapon sa pag-enforce sa laws and regulations sa atong mga kabahin no, sa kining mga biyahedor. So dapat gyud mag-wear og helmet, dapat adunay kompleto nga papilis, driver's license, OR and CR sa imong ginamaneho nga sakyanan aron malikayan nga madakpa no baka penalty mga higala. And sa atong Baybay City Water District or sa supply sa tubig naman, walay abiso no nga adunay problema sa tubig apan nagpagawas ang buhatan og disconnection advisory sa mga adunay overdue accounts karong adlaw and ugma pohon. So ugma pohon mga higala Marso 24 adlaw Martes. Adunay disconnection diha sa Barangay Palhe, Magsaysay Avenue sa may Taytayan, sa may Lawis ingon man sa Jacinto Street sa may Puno. So sa mga dunay overdue accounts, mamahimong inyo kini isa to. Pinagi sa pagbisita sa Baybay City Water District or pagbayad ini via Land Bank e-payment portal. Palawan po siya paguban pang accredited nga pwede mo makabayad sa inyong mga unsettled nga bills. And sa atong Leco 4 naman, wala sila gipagawas nga any power interruption advisory. So far sa pagkakaroon mga higala, bantay-bantay lamang punta no, aro kay basin adunay mga dili gyud malikayan or urgent or emergency nga mga power interruption. So mamahimong bisitahon lamang po ninyo ang Facebook page sa Leco 4.
Sumuka na mga higala atong mga pasiunang impormasyon ug alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw. Marso 23, ika-49 nga anibersaryo sa Field Root Crops gisaulog, Women Empowerment sa Root Crops Development gipasiugda. VSU nagpabiling top 1 sa Eastern Visayas, sulod gihapon sa top 20 sa Pilipinas sumala sa EdRank 2026. At ang iyang dugang detalye ng mga balita sa second half ng atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Miss Micaela Gongora haton mga pauna nga impormasyon na direkta tika nga DYDC Visayas State University. Ngan samtang kahimtang naman di syudad iton Borongan and na-reflect na gihapon ini iton bugos nga Eastern Samar. Iyon madalumdum iton amon panahon ngan bagay kami laadton ginoran haton kanan yan nga aga no dinhi naman na bugos nga region basar haton mga igin plastar nga kahimtang haton panahon. Alright nga na samtang usaliwat nga obserbasyon naman di syudad iton Borongan medyo nati kaguti ato na amon mga public utility trike nga nabiyahe na siguro inaabat na iton mahal nga presyo hiton na gasolina and bisan pa nga nito na amon mga kapulisan may ada na mga bike patrolling nga iging papatuman kumo pagtipid hiton kuryente. Samtang iton Department of Education nangangandaman na para iton mga culmination activities para iton school year 2025-2026. Sa pagdaga kuryente, dira kay Lunes pa lang adlaw waray abiso for power interruption. So man ito na amon Borongan Water District. Dero-diretso ito na supply hiton kuryente. Nga na headlines iton mga balita na hikay iton Radyo Pilipinas sa Borongan para ng adlaw Lunes, March 23, 2026. Siyahan. Industriyahan humay ha Eastern Samar ginlalauman adton pag-uswag pagkatapos iglunsad adton Rice Competitiveness Enhancement Fund 2.0. Local government unit iton Borongan ikinakasa adton pagkarawat in aplikasyon hit direkta ayuda program para iton mga estudyante para iton second semester academic year 2025-2026. Ngan samtang bago nga state-run Maritime College sa Eastern Samar gintatarget nga maabrihan para iton mga seafarer. Mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in. Mabalik ha iyo ang taramdan. Good morning Eastern Visayas para detalinahan mga balita kataliwan lahin na pirang pahinomdom. Good morning, Eastern Visayas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ginugunita ngayong taon ang ikalawampung anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita.
Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alright, mga kasangkayan, Otro, magandang morning. Nga adi kita na balik taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Hatun kanan pa na Lunes ng edisyon, March 23, 2026. Ngan ini nga hawid day sila Loso Bilizar. Iton Radyo Pilipinas Borongan. Mananagbalay para iton 1 hour nga program. Ngan yan nakatuon ta na ang detalyan mga balita. Ngan kaupod naton mga magiging na kasubong duhang Radyo Pilipinas Station, Southern Leyte, ngan sugad man Calbayog, Philippine Information Agency, ngan sugad man DYDC and Visayas State University. So oras nga 30 minutos na nakalabayan alas 8 haaga, katuon ta na naton kasubong Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte. Otro magandang morning, Miss Gima. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you Miss Daisy ug para sa atong nagunang mga kalambuan gikan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para ning adlaw Good nga morning, Eastern Visayas. para ning adlaw nga Lunes. Pitsa 23 na ning buwan sa Marso 2026. Bureau of Fire Protection Southern Leyte nakagiusa sa pagpanghinlo sa kadagatan. Ano ang detalye sa report ni Jevic Epez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Jeff, please come in. Gipangunahan sa Bureau of Fire Protection Region 8 sa pakigtambayayong sa BFP Southern Leyte ang usa ka scuba basurero o coastal cleanup drive nga gipahigayon sa panahon area sa lalawigan isip kabahin sa pagsaulog sa Fire Prevention Month o ang pagpaligon sa kampanya alang sa pagpadalipod sa kalikupan. Gipanguluhan sa mga opisyal sa BFP Region 8, mga opisyal sa BFP Southern Leyte o mga LG official sa panahon area o mga lokal nga mga residente din sila nitabang sa naasoy nga kalihukan. Aktibo usab nga nisalmot ang mga miyembro sa Special Rescue Force o mga volunteer divers sa naasoy nga underwater cleanup activity. Sumala sa BFP, tumong sa Scuba Basurero Drive, dili lamang ang padayon nga pagpanglimpyo sa kadagatan, apina ang pagpaligon, usab sa kahibalo sa publiko, kabahin sa kahinungdanon sa pag-atiman sa kalikupan, isip kabahin sa disaster risk reduction. Gipasiugda sa ahensya nga ang naasoy nga inisyatiba hinungdanon sa pagtukod og mas luwas og lig-on nga komunidad labi na karon nga gisaulog ang Fire Prevention Month din gipalambo dili lamang ang paglikay sa sunog kundi usab ang kinatibuk ang kaluwasan sa katawhan panahon sa kalamidad. Balita gikan sa BFP Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Para naman dili sa probinsya sa Biliran, taho gikan sa PA Biliran, apresyo sa mga baligya sa Biliran padayon nga gimonitor sa Department of Trade and Industry ug karon ani ang katukiban ini nga balita. Gipadayon sa Department of Trade and Industry o DTI ang hugot nga pagmonitor sa presyo sa mga nagunang paliton og prime commodities taliwala sa posibleng pagsaka sa presyo sa krudo. Sumala pa kang April Joy Humitelco, Senior Trade Industry Development Specialist sa DTI Biliran, ang probinsya nga nagsalig sa pagpasulod sa mga produkto gikan sa ubang rehiyon mahimong apektahan sa pagsaka sa fuel cost nga posibleng mopatasab sa presyo sa ubang baligya. Bisan pa niini, base sa ilang monitoring, kadaghanan sa mga retailers sa probinsya nagpadayon sa pagsulod sa suggested retail prices. Giingon ni Humitelco nga aktibo ang DTI sa regular nga price monitoring, consumer protection activities ug koordinasyon sa mga negosyante aron masiguro nga ang bisan unsang pagsaka sa presyo makatarunganon og adunay basihan. Gipakusgan usab sa DTI ang ilang monitoring pinagi sa adlaw-adlaw nga pagtanaw sa presyo sa mga produkto.
Kini kabahin sa inisyatibo sa LGU Naval nga nagmugna og online platform diin gibutang ang updated nga presyo sa mga gimonitor nga commodities. Sa pagkakaroon wala pa dakong pagtaas sa presyo sa nga namatikdan. Apan adunay pipila ka mga negosyante nga nagpahibalo na nga posible ang pagsaka sa presyo sugod karon nga semana base sa pahimangno sa ilang mga supplier. Good morning, Eastern Visayas. Ngan para naman sa siyahan nga balita matikang sa RP Calbayog, 2.1 million pesos nga fuel aid gindistribuer sa 700 nga mga isda sa Samar. Detalye pamatian naton si Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Umabot sa 2.1 milyones pesos nga kantidad sa fuel assistance ang gindistribuer sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources before Eastern Visayas sa may 700 nga gugtiay nga mga mangirisda sa probinsya sa Samar sa ilarom sa fuel discount program for farmers and fisherfolk. Kada benepisyaryo ang nakakarawat fuel card nga may sulod nga 3,000 pesos para makabulig sa era pagpangisda. Lakip sa mga nakabenepisyo ang mga mangirisda, tikang sa Tarangnan, Pagsanghan, Gandara, Yabong, Mochong, Paranas, Hinabangan, San Sebastian, Villarreal, Pinabacdao, Zumaraga ug Catbalogan City. Dako ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa programa linibinasan padayon nga paghataas sa presyo sa petrolyo nga direkta nakaapekto sa era panginabuhian. Katuyuanan sa programa nga maibanan ang gastuson sa mga mangirisda ug mabuligan sira nga makapadayon sa era pagpalawod. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Da mga salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, gikan sa VSU DYD's FM, ika-49 nga anibersaryo sa Phil Root Crops giselebrar Women Empowerment sa Root Crops Development gipasiugda. Ano ang detalye sa akong report? Sa pagsaulog sa Philippine Root Crop Research and Training Center kung Phil Root Crops, sa ika-49 nga anibersaryo niini, nagkadaing aktibidades ang gipaygayon sa Mount Center. Ang anibersaryo nakasentro sa tema nga Phil Root Crops at 49, Women Empowerment and Gender Equity in Root Crops Development. Isugdan ang selebrasyon pinaagi sa duha ka adlaw nga kalihukan nga gitawag og Development of Publication Materials Right Shop nga gihimo niadtong Marso 16 kutob 17 ning kasamtangang tuig. Ang maong right shop gapilan sa mga tigduki-duki gikan sa Visayas State University nga nagtumong sa pagpalambo sa ilang kahibalo ug kahanas sa pagsulat og kalidad ug may kalabutan nga mga materyales sa publikasyon. Tumong usab niini nga mapaligon ang abilidad sa mga partisipante sa epektibong pagpaabot sa ilang research outputs ug mga inisyatiba sa kalambuan ngadto sa mas lapad nga publiko. Ang right shop gipangunahan sa mga inilang resource persons nga si former VSU President Dr. Edgardo E. Tulin ug Dr. Beatriz Bilonias nga mitabang sa paggiya sa mga partisipante sa nagkadaiyang aspeto sa pag-andam o publication. Dugang pa, malampuson usab pagdilusad ang programang From Farm to Fam gikan Marso 18 kutob 19 nin kapin 46 ka mga kababayan gikan sa unom ka asosasyon sa rehiyon ang nagtigom sa Phil Root Crops aron makat-on og magpaambit og kasinatian sa ilang napiling larangan sa agrikultura. Mainiton nga giabi-abi ni ATI Artiza 8 Center Director Miss Hazel Grace T. Taganas ang mga partisipante. Ang mga kalihukan nagpakita sa ligon nga kolaborasyon tali sa ATI ug Phil Root Crops sa pagpaligon sa papel sa kababayan sa agrikultura. Usa sa mga highlights nini mao ang #JuanaSes diin duha ka malampusong mag-umang babayi ang mipaambit sa ilang inspirational nga mga panaw. Usa na niini si Miss Emilita Laluna gikan sa Baybay Root Crops Farmers Association ug si Miss Marian Pangan sa Kika Gawa Agrarian Reform Cooperative nga nagdasig sa mga partisipante pinaagi sa ilang mga storya sa kalampusan. Sa hapon nga sesyon gihatagan og bililhong kahibalo ni Dr. Larry Ana P. Contes sa Phil Root Crops ang mga partisipante bahin sa good manufacturing practices o sanitation standard operating procedures alang sa pagproseso sa lagutmon.
Hipaila usab ni Center Director sa Field Root Crops Mr. Marlon Tambis ang Technology Business Incubator, samtang si Business Counselor sa Negosyo Center Baybay City, Mr. Dinis Balutiti, may hisgut usab sa mga pamaagi sa business registration sa DTI aron matabangan ang mga partisipante sa pagsugod ug pagdumala sa ilang kaugalingong negosyo. Ang maong mga kalihukan kabahin sa upat ka adlaw nga selebrasyon sa anibersaryo sa Field Root Crops nagipay gayon gikan Marso 16 hangtod 19. Pinaagi niini gipakita sa sentro ang ilang padayon nga paningkamot sa pagpalambo sa inklusibong kauswagan ug pag-ila sa dakong kontribusyon sa kababaynan sa pag-uswag sa panukiduki ug inobasyon sa root crops sa nasod. Gikan sa VSU DYD sa FM, Michaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Atong oras, alas 8:38 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang siyahan naman nga balita tikang didiha Radyo Pilipinas sa Borongan. Industriyahan humay ha Eastern Samar ginlalauman ang pag-ursa pagkatapos ilunsad ang Rice Competitiveness Enhancement Fund 2.0. Ang detalyihan report tikang kana Pen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Nag-abrihin panibag nga hugna pag-uswag han agrikultura ha Eastern Samar katapos ang malampuson nga paglunsad han Rice Competitiveness Enhancement Fund RCEF 2.0 nga naghatag hinbago nga paglaom ha mga parag-uma. Iginpatuman ini han Department of Agriculture Regional Field Office 8 pinaagyan rice program kaupod ang Provincial Local Government Unit ng Provincial Agriculture Office nga nagtutuyo maparigon ang produktibidad ng kompetensya han mga parag-uma pinaaghin moderno nga suporta ngan interbensyon. Tinambunghan aktibidad ang mga benepisyaryo nga parag-uma, mga representante han Municipal Agriculture Offices, ngan mga opisyal han DA. Nagserbi gihapon ini nga orientation ha mga kaapihan programa ngan higayon para maipahayag han mga parag-uma ang ira mga panginginhanglan ngan mga pakiana. Igin presentar ha programan upat nga harige han RCEF, mekanisasyon, distribusyon han di kalidad nga binhi, akses sa barato nga pautang ngan extension services. Iginsaysay ini ha simple nga paagi agud masabtan ngan mapahimulsan han mga parag-uma. Sumalakan DA Assistant Regional Director Jeneline Almeria, importante nga klaro ang pagpresentar han kada komponente agud masiguro nga masasabtan ini han mga parag-uma ngan magamit nira ang mga benepisyo. Iya gihapon iginhayag nga bisan waray mahibulig ang Eastern Samar han 2019 nga implementasyon ng RCEF tungod han hibubo nga produksyon na ipasulod ini ha programa pinaagyan paningkamot han gobyerno probinsyal. Gintagan doon liwat ni Almeria nga diri la pinansyal nga bulig ang katuyuanan ng programa kundi pati ang paghatag hinibabruan, teknolohiya ngan akses sa pondo para han padayon nga pag-uswag han agrikultura. Ginpasalamatan naman ni Governor Ralph Vincent Ivardoni ang programa ngan ginaghat ang mga parag-uma nga maging aktibo ha mga training ngan makigsumpayan ha paggamit han makinarya. Iyaliwat iginpasarig ang padayon nga suportahan probinsyal nga gobyerno. Nagpahayag naman ni Rufo Caspe, agricultural technician tika nga San Julian, hindako nga paglaom ha programa. Sumalahaiya dako nga bulig ang RCEF tungod han libre nga binhi, abono, nga iba pa nga suporta nga makakapadako han produksyon ngan makakamenos ang gastos. Usahan mga ginhisgutan ha open forum, amo ang panginginahanglan hin irrigation system, hapipira nga bungto, labi na ha San Julian, nga rain-fed laan uma, ngan makaisala ha usa ka tuig ang pagtanom. Gintagan kasayuran han mga representante tikang ha iba-iba nga ahensya sugat han PhilRice, PhilMec, ATI, TESDA, Land Bank, ng DBP, ang mga pakiana han mga parag-uma. Hakabugusan, gindalauman nga ang RCEF 2.0, maghatag hindamong oportunidad ha mga parag-uma Eastern Samar, tipakadto ha mas dako nga ani, mas menos nga gastos, ngan mas marigon nga industriyan humay ha probinsya. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat han detalyihan report Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa lalawigan sa Southern Leyte, mga senior citizens sa Libagon nga nagedad 80, 85, 90, 95 usa ka gatos nakadawat og cash gift. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report.
Sa lungsod sa Libagon, ang National Commission of Senior Citizens uban sa lokal nga gobyerno sa Libagon malampusong nagpahigayon sa cash gift distribution alang sa ilang pidalagang mga senior citizens nga nakaabot sa edad nga 80, 85, 90, 95 ug usa ka gatos. Kini nga kalihukan usa ka simbolo sa pag-atiman ug pagpasalamat sa ilang dakong kontribusyon sa komunidad. Ang matag edad nga naabot niini dili lamang numero kundi usa ka istorya sa kaligon, gugma ug panulundon. Ang ilang kinabuhi nagpadadyon sa pagdasig sa mas batanong henerasyon nga magpadadyon sa maadyo nga binuhatan ug pagrespeto sa katigulangan. Padadyon usab silang hatagan og bili ug pagpasilungog sa mga katigulangan kay sila ang haligi sa katilingban. Ang ilang kaalam o kasinatian, magpabiling kahayag o magiya sa umaabot. Balita gikan sa LGU Libagon, Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas. Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Lawa day ka makawit. Samtang sa laing balita gikan sa PAE Biliran, DTI Biliran nagpasidaan sa posibleng pagsaka sa presyo. Konsumidor giawhag nga magbantay og karon sa katriban ining balita. Giawhag sa Department of Trade and Industry o DTI sa Biliran ang mga konsumidor nga magpabiling alerto o malamon sa ilang pagpamalit tungod sa posibleng pagsaka sa presyo sa pipila ka mga paliton sa kubni nga semana. Sumala pa kang April Joy Humitelco, adunay mga retailers nga nagpahibalo nga mutaas ang presyo sa ilang baligya sugod karong adlaw Marso 23 ug sa umabot pa nga mga adlaw base sa pagtaas usab sa presyo gikan sa ilang suppliers. Tungod niini magpadala ang DTI og masulat sa mga establishmento aron mangayo og eksplanasyon ug ebidensya nga nagpamatuod sa maong pagtaas. Giklaro usab nga ang epekto sa naguba nga biliran bids kaniadto limitado lamang, din ang ubang produkto misaka gamay kasagaran usa ka piso o ubos pa. Gidasig sa DTI ang publiko nga kanunay susihon ang price tags ug ikumpara ang presyo sa nagalaing tindahan aron makapili sa mas barato. Kung adunay mapansin nga overpricing o dili patas ka pamaagi sa pagbaligya, giawhag ang mga konsumidor nga dayon kini report sa opisina aron matuki og maaksyonan. Nagpasalig ang DTI nga magpadayon sila sa pagitambayayong sa ubang ahensya aron mapadayon ang patas, transparent ug responsableng merkado alang sa tanang konsumidor ug negosyo. Damo nga salamat han na report, Mr. Rodrigo Victoria, han PIA Biliran. Good morning, Eastern Visayas! Samtang balik naman dide sa RP Calbayog, cash gift ginaward sa mga octogenarians, nonagenarians ug centenarians san Calbayog, Samar. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Usa nga centenarian tikang Barangay San Joaquin sa Calbayog, Samar ang kumarawat 100,000 pesos cash gift tikang sa national government ug dugang nga 50,000 pesos tikang sa LGU Calbayog. Adton mga octogenarians edad 80 kutob 89, nonagenarians edad 90 kutob 99 anyos ang ginkilala liwat ilarom sa Republic Act No. 11982 Expanded Centenarians Act nga nag-grant cash gift nga 10,000 pesos pag-abot sa edad 80, 85, 90 nga 95 anyos. Ang nasabi nga insentibo ang gin-implementar sa National Commission of Senior Citizens paghatag honor sa Pilipino nga mga octogenarians, nonagenarians ug centenarians sa era naging kontribusyon sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas! Sa lain pagbalita gikan sa VSU DYD's FM, VSU nagpabiling top 1 sa Eastern Visayas sulod gihapon sa top 20 sa Pilipinas sumala sa EdRank 2026. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Nagpabiling ligon ang Visayas State University kun VSU. Isip nagunang institusyon sa edukasyon sa Eastern Visayas, human kini nakuha ang unang dapit sa rehiyon ng ika-19 nga pwesto sa tibuok Pilipinas sa pinakabago nga EdRank 2026 rankings niadtong Marso 15.
Bisan tuod og adunay gamay nga kausaban gikan sa ika-12 nga pwesto sa miaging tuig, ang VSU nagpabilin gihapon sa top 20 gikan sa 229 ka mga universidad sa nasod ug maoy nanguna sa upat lamang katunghaan sa rehiyon nga nakasulod sa top 100. Sa tibuok Asya ang VSU anaa sa ika-2089 nga dapit gikan sa sobrang 5,000 ka mga institusyon, samtang sa tibuok kalibutan nakuha niini nga ika-5,696 nga pwesto. Gipakita sa universidad ang kaligo niini sa nakadaayang natad human kini makuha ang ika-9 nga dapit sa nasod alang sa biology ug environmental science, ika-10 sa medicine ug physics ug ika-11 sa chemistry ug engineering. Nakatala usab ang VSU og 1,303 ka mga publikasyon og 13,021 ka mga citation, butang nga nagpamatuod sa nagkalapad nga impluwensya niini sa natad sa research ug siyensya. Matud pa ni VSU President Dr. Pros IVG Yepes, kining maong ranking usa ka pahinomdom nga bisan og kusog ang universidad sa agrikultura, kinahanglan pa nilang palapdan ang ilang research sa ubang mga dapit aron mas makaserbisyo sa komunidad. Bisan pa sa taas nga dungog niini, nagpabilin niya bukas ang VSU alang sa mga estudyante. Pinaagi sa 82% nga acceptance rate niini nga naghatag og higayon sa kadaghanan, samtang nagmintinar sa kalidad sa edukasyon. Igikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita nahikayan Radyo Pilipinas Borongan, Local Government Unit Han Borongan ikinakasadton pangarawatin aplikasyon hit direkta ayuda program ha mga estudyante para its second semester academic year 2025-2026. Ang detalyihan report ikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Ikinasanahan lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ang pag-akseptarit aplikasyon para direkta ayuda student allowance program para ikaduha nga semestre academic year 2025-2026 aging buwat ang multi-purpose gym ang government complex sa Barangay Campisawa syudad ang Sabado, Marso 21. Pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office kabulig ang Sangguniang Kabataan Council ng pirang nga barangay official sa pagkarawat ng aplikasyon ang mga benepisyaryo na sabi nga programa nga Boronganan nga senior high and college students nga alternative learning system all students nga grade 11 o grade 12. Labot pa ang pagkarawat ang mga aplikasyon o padinhi aton validasyon ug assessment ang mga benepisyaryo ang nasabi nga programa nga personal nga nag-akomplisar nga nagsubmitar han mga rekisitos. Samtang aton outbound student beneficiaries sa aton eskwela gawasan syudad inag-otorisar ang ira kag anak o bugto a pagpasa han requirements. Ngan pa rin mas madagmit og organisado nga proseso, unang gin-schedule ang CSWD o pagsubmitar ang aplikasyon adun mga benepisyaryo nga tika nga poblasyon barangays A, B, C, D1, D2, E, F, G ug H. Samtang magpapagawa sinabiso ang nasabi nga buhatan hit masunod nga schedule. Manunumduman nga inabotin 6,599 ang ihapan direkta ayuda beneficiaries para siya nga semester ng academic year 2025-2026. Ang nasabi nga social services program ng lokal nga pamunuan ng syudad ingin paparigunan ng City Ordinance number 303 series of 2025 an ordinance amending certain provisions of the Direkta Ayuda Ordinance of Borongan City series of 2022 to increase the student allowance and clarify eligibility requirements. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Tamtang balik diri sa lalawigan sa Southern Leyte, RHU Malitbog nagpahigayon og breast ug cervical cancer screening activity. Ang report ni Ruel Bugnos Jr. Radyo Pilipinas Report. Yes, Ruel, please come in. Ang Rural Health Unit kun RHU sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte malampuson nga gipahigayon ang usa ka breast ug cervical cancer screening activity sa Malitbog Birthing Center ubos sa temang Her Health, Her Choice. Ana sa kapinsa 60 ka mga kababayan ang nakabenepisyo sa libreng serbisyo. Tumong niini nga mahatagan og proteksyon ang mga inahan ug mga dalaga batok sa duha ka labing komon nga matang sa kanser nga nag-igo sa mga Pilipina. Gipasiugda sa maong health drive nga ang sayo nga pagkasayo sa sakit mao ang labing lig-on nga depensa batok sa cancer. Gipangunahan ang maong misyon nila ni Municipal Health Officer Dr. Christian Polenio
Dr. Todobario Dr. Florencio Ivan Tuban, ug ang nga may bisita nga eksperto nga si Dr. Ryan Chris Jordan nga usa ka OB/GYN. Gawas sa mga check-up, aduna pa'y gipahigayon nga lecture o pagtulunan bahin sa panglawas. Og nakadawat usab ang mga partisipante og mga information, education and communication materials aron nga mas mapalapdan pa ang ilang kahibalo. Dako ang pasalamat sa lokal nga kagamahanan sa kooperasyon sa mga lumulupyo, dungan ng panawagan nga padayon hatagan ng importansya ang personal ang panglawas. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Yes, salamat Roel Bugnos Jr. sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing balita, gikan sa PA Biliran, Biliko nag-auhag sa mga konsumidor sa pagtipid sa paggamit sa kuryente, taliwala sa pagsaka sa presyo sa lana o karon ng katukiban sa atong balita. Gipahimangnuan sa Biliran Electric Cooperative o Biliko ang ilang mga member consumer owners o MCOs nga magbantay o magmatkon sa paggamit sa kuryente tungod sa kasamtangang kahimtang sa kalibutan nga nag-apekto sa gasto sa enerhiya. Sumala sa kooperatiba, ang kuryente may kaduhang hinungdan sa pagsaka sa inflation sa probinsya base sa report sa PSA Biliran kabahin sa inflation report sa bulan sa Pebrero. Tungod ini giauhag sa Biliko ang tanang konsumidor nga magtipig sa paggamit sa kuryente aron makatabang sa pagminos sa ilang bayranan. Gipasabot usab sa Biliko ang sunod nga power interruptions nga nasinati sa pila ka mga lugar resulta sa gibuhat nga pagpaayo sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP. Ang maong mga proyekto na lakip sa pag-upgrade sa 69 kV conductors aron mapalambo ang operational efficiency sa transmission padulong sa Biliran. Bisan pa ini gipasalig sa Biliko ang tanang singil sa kuryente pinasubay sa balaod o regulasyon. Kini giaprobahan sa Energy Regulatory Commission kung ARC. Nga adunay mandato sa pagsiguro nga makatarunganon ug angay ang presyo sa kuryente alang sa tanang konsumidor. Nanawagan usab ang Biliko sa publiko nga magtinabangay sa pagkonserba sa enerhiya aron malikayan ang dugang nga pagsaka sa gasto sa kuryente sa umaabot ilabi na sa krisis sa lana nga gitubang dili lamang sa Pilipinas apan sa tibuok kalibutan. Damo nga salamat and report, Mr. Rodrigo Victoria, PIA Biliran. Good morning, Eastern Visayas. Samtang, Samar State University nakakarawat Certificate of Registration como Digital Book Publisher. Detalye aade sa Akon Report. Radyo Pilipinas Report. Nakakarawat sa Certificate of Registration como Book Publisher Digital ang Samar State University o SSU, tikang sa National Book Development Board o NBDB nga nagpapamatuod sa naraopisyal nga pagkilala como usa nga institusyon sa publication. Ginpabugatan sa sertifikasyon ang padayon nga pagkusog sa papel sa SSU sa paghimo sa mga scholarly nga instructional nga publication. Pinaagi sini ginpapakusog pa sa universidad ang hirapaning kamot sa paghimo ngan pagpasarang san kinadman subay sa nasudnon nga mga suplanan ilarom sa Book Publishing Industry Development Act. Personal nga ginkarawat ang nasabi nga pagkilala ni Dr. Nathalie Ann Acosta, Director sa Curriculum and Instruction Development Center. Ginpasarig sa SSU nga magpapadayon sira sa pagpakita sa dedikasyon sa pagpadukwag sa edukasyon ngan panaliksik sa bug-os nga rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 56 minutos ang naglabay sa alas 8 nga din na namon tatapuson ang amon temporaryo nga partisipasyon dide sa aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Damo nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Perito Balvez, ngan sa ato nakaupod sa master control nga si Joven Cardenas. Sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navelon, ako otro ini si Suzette Pratencio, iyo nakaupod sa aton Lunes nga edisyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so dinhi usab natapos ang among partisipasyon, temporaryo na kaming manamilit gikan sa VSU DYD's FM sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ug akong kauban si Glody Cayunda alang ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
ug sa ngalan sab sa ngalan sab diri sa Sogod Southern Leyte, Radyo Pilipinas Sogod, sa atong mga kaubanan diri sa Technical Division si Noel Palugod ug ato nga mga interns, sa support sa atong admin staff sila si Miss Rose Marie Micati, June Amora ug si Igoy Paul. Of course, sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras ug sa atong mga frontliners sila si Aljon Malot, Ria Micate, Roel Bugnos Jr., Dalia Urit Atuel ug Chevik Epez. Kini inyong higalag-alagad sa kahanginan, Gemma Destriza, magpasalamat sa atong panag-uban sa atong Lunes nga edisyon sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Pangalan sab sa Tibok Kapersa sa Philippine Information Agency Region 8 sa pagpangulo ni Regional Head Rian Arento ug sa Assistant Regional Head Nel Lopido ug sa atong mga Provincial Information Centers sa Northern Samar, Eileen Diaz, sa Eastern Samar, Samuel Candido sa Samar, si Aaron. ug sa atong sa Southern Leyte si Tibok Pidalino ug sa Leyte si Alet Reyes o akong kauban dili sa opisina si Relani Topas, kini si Rodrigo Victoria. Nagpasalamat o maayong buntag sa atong tanan. Alright. Mga salamat, Mr. Rodrigo Victoria, Han Philippine Information Agency, Biliran. Ngan bueno, mga kasangkayan, our time is up. So, dinhi kita nagatapos. Ito natin kananpan. Lunes ng edisyon, taramdan, good morning, Eastern Visayas. Ngan nagpapasalamat kita to natin mga naging kasugbong. Radyo Pilipinas, Sogod Southern Leyte. Mga salamat, Ms. Gemma Destriza, PIA Biliran, sa Rodrigo Victoria. Thank you. Radyo Pilipinas, Calbayog, Ms. Suzette Pretensio. Mga salamat. And DYDC, Visayas State University, Ms. Micaela Gongora, thank you. And tikang naman din di Radyo Pilipinas, Borongan, hangaran hito na Amon Station Manager. At Rus Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Boboy Ruben, Chief Tech Joy Policarpio, nga ako naging ka-partner didi, Engineer RV de Dios, nga production, ako naging kasubong, hira Engineer Sok, Aberia, at Ipen Pumida, ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar. Nasa ring da mga salamat, and iyo pakigusa ng tubtub nga haubuas, sa pariho nga oras, ngan istasyon. Again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko